Hello everyone! Gagawa naman tayo ngayon ng lumpiang sariwa na ang pambalot ay hindi pangkaraniwan. Kaya naman, balatan na po natin itong singkamas. So, ilang klaseng gulay lamang po ang aking ginamit. Sa pagbabalat naman ng singkamas, syempre gumamit ako ng peeler. Depende po kung ano ang gusto nyong gamitin. At ang singkamas po dito sa lugar namin ay hindi kasing gaganda ng mga singkamas natin dyan sa Pilipinas. So, ito kahit ganito na pinagtsatsagaan pa namin dahil pwede pa naman. At pagkatapos balatan, ay atin na itong hiwain ng pahaba. So, ginanito ko muna, biniyak sa gitna, and then putol-putol, saka ko pa lamang siya hihiwain ng pahaba. So, ang isang piraso po ng singkamas na ito ay napakarami na ng ating magagawa dito. Ayan, ganyan lamang po at ituloy-tuloy lamang natin ito hanggang sa matapos nating hiwain ng isang buon ng singkamas. Ayan na po siya, ganyan siyang karami. At ngayon naman ay meron ako ditong frozen na beans. So, hindi na ako bumili ng fresh dahil pwede pa naman itong gamitin. At syempre, dahil nga ito ay hiwa-hiwa na, less trabaho pa. Kaya naman, isunod na natin ang carrots. So, ang carrots naman ay babalatan muna natin. And then, ang paghiwa ay kaparehas lamang din nung ginawa natin sa singkamas. Atin munang putol-putulin and then hiwain natin ng pahaba. Mag-ingat lamang po sa ating mga kamay at syempre kailangan yung kutsilyo natin ay matalas at nang hindi tayo puwersahan ng paghiwa. At ngayon naman ay gagamit din ako ng kamote. Ito yung kamote na available dito. Pero marami tayong klase ng kamote at pwedeng-pwede nyong gamitin ang kahit anong klaseng kamote ang inyong gusto. Pagkatapos namang balatan ay hiwain din po natin ito ng katulad ng paghiwa na ginawa natin sa carrots at saka sa singkamas. Kaya naman, habang tayo naghihiwa, this is Bella, ang inyong kusinara ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na simpleng recipe. So ayan, ngayon naman na isunod na natin yung bawang. Medyo naparami yung hiniwa kong bawang, kaya kalahati lang yung gagamitin natin. At ang sibuyas naman ay kalahati lamang din nitong aking sibuyas na ganito kalaki. Pero kung medyo maliit ang sibuyas nyo, isang buo naman ang ating ilagay para lalong mas malasa ang gagawin nating lumpia. So ito naman yung paraan ng paghiwa na aking ginagawa sa sibuyas para ito ay pinong-pino or talagang maliliit. At syempre, luhaan tayo dyan. Kapag sibuyas nga ang usapan, kahit hindi masama ang loob mo, ay talaga namang mapapaiyak ka. At ito na nga siya. Ngayon naman ay atin nang isusunod ang paggigisa. Natural na mag-init tayo ng kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Ang mantika ay pwede kayong gumamit ng vegetable oil or kahit anong klaseng cooking oil. Kapag mainit na yung mantika, ay ilagay na natin ang sibuyas. Sibuyas muna ang ating uunahin ngayon at ito naman ay lulutuin natin hanggang sa lumambot or hanggang sa ito ay maging makintab or translucent. Kapag ano na, ibig sabihin luto na yung sibuyas natin, ito ay malambot na, kaya pwedeng-pwede na naman nating isunod ang bawang. At dahil nga ako ay napasipag sa pagpipino ng bawang or sa paghihiwa ng bawang, ay kalahati lamang ang ating gamitin. At ito ay haluin lamang natin hanggang sa maging golden brown, light brown or light golden brown, ganon. At isunod na natin yung beans. Lalong-lalo na kung ang beans na gagamitin nyo ay fresh, lulutuin nyo muna yan ng kaunti bago isunod ang ibang gulay. Ayan, ginamit ko na yung frozen, so malambot na yan. Kaya halos magkakasabay ko na siyang inilagay. Pagkalagay ng beans, baksak agad ang carrots. Haluin ng konti. Ang apoy natin dito ay high heat at nang mabilis lamang ang lutuan. Sa pagluluto po ng lumpiang sariwa, mas maganda na medyo crunchy yung ating mga gulay. Luto pero crunchy para ito ay lalong mas masarap. Isinunod ko na yung singkamas. At ngayon naman yung kamote.
At bago nga tayo matapos maglagay ng kamote, mega love shoutout po sa 330,000 subscribers dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Kaya naman, abangan ang ating pag-giveaway sa mga mahal nating subscribers. At dahil nga maliit pala yung aking kawali, ay isalin natin sa medyo malaking kaldero. Nilagyan ko na rin ng paminta at tinimplahan ko na rin ng chicken powder. Kung wala po kayong chicken powder, ay pwede kayong gumamit ng chicken cubes. At kung natatabangan pa kayo, pwedeng magdagdag ng asin o patis. Sa akin kasi, okay na itong konting chicken powder dahil mas gusto ko dito sa lumpiang gulay ay medyo matabang ng konti ang timpla dahil meron pa naman tayong sauce. Takpan lamang yan ng mga ilang minuto hanggang sa maluto. Again, luto pero crunchy, crunchy pero luto. Ganon. Ayoko na siyang i-edit. Basta nabubulol ako minsan. Bakit ba? At ito po yung gagamitin natin. Rice paper. Itubog lang sandali sa tubig para kapag ating pinold ay hindi siya masira. So ayan, at ngayon naman ilagay na dito sa ibabaw ng sangkalan or kung saan man kayo magagawa. Nilagyan ko na rin ng lettuce at saka natin ilagay dito sa loob niya or sa gitna yung mga gulay na ating niluto kanina. At meron din ako ditong crab meat. Ito yung ating mas pangpalasa pa na gagamitin. Kaya naman, i-fold na natin itong lettuce. Green lettuce po yung aking ginamit para mas maganda. Pwede rin naman kayong gumamit dito ng iceberg. Pwede rin naman yung Roman lettuce. Pero mas magandang tingnan yung green lettuce. At ngayon naman ay ibalot na natin itong rice paper. So, lagi pong nating tatandaan, babasain yung rice paper at nang hindi po madurog. Ganon. At kapag nabalot na natin ang rice paper, ngayon naman ay sunod nating balutin ng wax paper or yung parchment paper para po hindi siya madadry. Kasi once na nadry siya, maninigas. And isang tip, kung halimbawa kinabukasan nyo pakakainin, medyo maninigas talaga yung yung balat niya, pero pwede nyong basain. Basain nyo lamang yung tubig, lambot na ulit yon at talo-talo na naman. At ito nga yung loob niya. At bago kainin, lagyan muna natin ng sauce. Siyempre, tatanggalin natin yung wax paper bago natin yung buhusan ng sauce. At nakatipid na nga tayo ng konting oras dahil hindi na tayo nagawa ng balat dahil ito namang rice paper ay masarap din. At syempre, para lalong sumarap, lagyan natin ng dinurog na mani sa ibabaw. Kaya naman, ito na ang ating isang masarap na namang recipe mula sa Yudelmo's Kitchen na pwedeng-pwede nyong ibenta, ipanghanda or ipang merienda ng buong pamilya. Kahit anong okasyon ay patok na patok ang lumpiang sariwa. Kaya anong pang hinihintay nyo, itry nyo na. At ngayon naman yung sauce, ganito lamang siya kadaling gawin. So ayan, 2 cups ng tubig. Sa bawat 2 cups ng tubig ay maglalagay tayo dito ng iba pang ingredients. Siyempre para may lasa, hindi naman pwedeng tubig lang. Kaya naglagay ako ng asukal. At least 1/4 cup na sugar, depende sa inyong panlasa. Brown sugar po yung ating gagamitin, hindi po white. Kasi iba talaga yung yung minsan may pagkain na mas tama na brown sugar yung gagamitin. At ngayon, dinagdagan na rin ng toyo. Ang toyo naman po ay 1 cup, depende sa inyong panlasa. At naglagay na rin ako ng dinikdik na bawang. Hindi na po lulutuin yung bawang. Huwag masyadong marami para hindi masyadong ma-overpower yung lasa ng bawang. At syempre, meron akong slurry. O, diba slurry? Yung slurry, ano lang yun? Cornstarch na tinunaw sa tubig. Bali, yung saktong lapot lamang po ang inyong kukunin para talaga namang maganda yung datingan ng sauce. At kung medyo matabang pa, naglagay na rin tayo or maglagay na rin tayo ng chicken powder. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.